Hello, good evening to everyone. It's me, Sanit again. Welcome back to my channel. Ngayon pong gabi, ito po yung ating mga gagamiting materials. Ano po? Gagawa po tayo ng bracelet na gamit ang Kumuhimo des. Ano po? So ito lamang po yung mga materials. Meron tayong yarn at mga beads po at Kumuhimo. Meron tayong glue. At hindi po siyempre mawawala yung ating gunting dyan. Ano po? At yan po yung ating gamit. So mag-start na po tayo. Ito po yung gagawin natin ngayong gabi at ganito lamang po yung pagkaayos ng mga beads dito po sa ating gagawing bracelet. So samahan nyo po ako hanggang matapos po yung ating project. So bago po tayo maglagay ng mga beads, ganito po yung gagawin natin. Magbe-braid muna po tayo ng konti para may mahawakan yung ating claps. Ano po? Clockwise lang po yan. Pag kinuha natin sa kaliwa din po ang lagay. Tapos kuha tayo, lagay natin sa kanan. Ganyan po sa nakikita natin. Clockwise po yun. Ano po, hawakan natin yan ng mahigpit para maganda po yung outcome. Yan, pagpatuloy natin yung ating gagawin, ginagawa, hanggang sa makuha natin yung designated size ng ating tail. Ganon. Ano po, siguraduhin natin na laging mahigpit po yung hawak natin dun sa tail para maganda po yung outcome niya. Mahigpit po, hindi maluwag yung ating thread. Para maganda po yung outcome. Ano po. So, ipagpatuloy natin yan hanggang matapos yung paggawa natin ng tail bago natin lagyan ng ating mga beads. Ano po. So, ipagpatuloy natin kasi gusto kong makuha yung gusto kong size sa aking paglalagyan ng claps. Ano po. Ayan. Lagi nating siguraduhin na maayos yung ating thread para maganda yung outcome. Tayo na po yung mag-adjust. Ano po. Para mahigpit po at maganda yung ating pagka-braid. Ano po. So, ayan, kunti na lang po yung gagawin ko para makapaglagay na po ako ng beads one by one. So, ayan. Lagi nating ayusin yung ating thread para maganda po. Lagi nating siguraduhin mahigpit. Para pag linagyan natin ng beads, maganda po yung madali nating mailagay yung beads kasi mahigpit din po yung ating mga thread. Yan po. Medyo mahirap ng konti pero pag nagawa na po natin, nasimulan na natin yan, magiging maayos na po yung ating paglagay ng mga beads. Ano po. So, kunting-kunti na lang po at lalagyan ko na po ng beads iyan. So ngayon po, ilalagay na po natin yung beads one by one. Ano po? Ganon din po yung procedure. Kaya lang nga po, idadrop natin ang ating beads one by one. Ano po? So natapos na yan, may tail na po siya. So idadrop na natin yung beads one by one. Ano po? Ganon din po yung procedure. Kung saan ninyo yung kinuha yung ganyan. Tapos ibabagsak po natin para tayong naghahabi ng tela. Ano po? Yan, babagsak natin. Siguraduhin natin na, kita po ba ninyo? Siguraduhin natin na nasa in-between siya, ano po. Tapos silahin ninyong ganon. Ayan. So, dito din po sa side na to, bagsak din kayo ng isang beads. Ayan. Siguraduhin din na nasa gitna, ganyan. Tapos, ganon. Clockwise din po. Ganon din lang yung procedure. Pero ngayon, maglalagay na po tayo ng beads nga para magkameron na po ng design yung ating bracelet. One by one po yun. Clockwise din. Ano po. So, drop ng every beads, continue until our project is done po. Yan. Yan. Clockwise yan. Yan, drop. Papakita ko sa inyo until nagkameron na po ng isang design. Ano po? Ayan. Ganun po yung ating gagawin. Siguraduhin na mahigpit po siguraduhin natin mahigpit yung pagkakagawa natin para maganda yung outcome. Lagi nating ayusin, hilahin na ganyan para maging flat po at maganda po yung pagkagawa. Ano po. Pag maluwag po kasi hindi maganda. Ano po. Kaya kailangan ninyong higpitan. Ano po. Ayan. Siguraduhin nasa ilalim. Hila. Lagay ng beads. Ano po. Huwag din yung kaliligtaan yung beads. Ano po.
bilangin niyo ng maayos, ano po. Lagay ng beads. Yan, nagkakameron na po ng beads doon sa ilalim. Pipili po tayo kung hindi nangangalay po yung ating kamay, pipili po tayo maglagay ng pampabigat doon sa ilalim, ano po. Pero ako wala po yun ngayon kasi naglipat po kami na door to door ko na po lahat. So ayan po yung gagawa natin, ano po. Drop ng another one, isang leaves na to. Ayan. Siguraduhin na natin na, ayan, nakalagay dyan. Lagay. Bagsak ng isang beads. Ikot. Kung ano po na natatakot kayo na baka maghiwa-hiwalay po, ano, lagay ninyong suportahan. Tapos ayan, so para may gamit yung mga daliri nyo, ano po. Ganyan. So matatapos natin yan. Medyo kunting patient lang po itong trabaho na to, no? Ayan, kunting patient lang siya. Ganun. Ikot. Ayusin natin. Suporta ng kamay. Kasi bawal nga pong mahirap po pagka maluwag, ano po. So leaves again. Ayan. Pag nakita na natin yung isang petals. So ayan po, nakita nyo po yung isang design. One flower drop na po yung isang flower natin. So kukontinue lang po natin yung ating pagkagawa nito. Ano po? Ayan, naka-drop na yung flower na yan. Nakita na natin. So continue lang po natin. Ganun po din procedure, ano. Just ilalagay lang natin one by one yung ating beads, ano po. At post ko lamang po kasi yung napakahaba po. Kung full duration yung papakita ko po sa inyo, ano po. So braid po ako, tapos yung dalas, yung in between po ay gagawin ko muna po, ano. So ganito po yung ating gagawin. Isang beads uli. Ulog tayo ng beads. Ganito. Drop. Taas. Yan, ganyan. The same procedure po yung pagbe-braid natin doon. So makikita po natin. Ayan, may design na po siya. Nakikita nyo po ba? Ayan, may design na siya. So isa-isang beads lang po yung drop natin. Ganon. Hindi po tayo mamamali kasi yan po laging nasa ilalim po yan. Clockwise ang gagawin natin. Ano po. So, kuha tayo ng isang bead. Drop off. Siguraduhin nasa gitna. Ganyan. Tapos, kuha uli dito sa side na to. Drop. Ganon. Kuha dito sa side na to. Drop ng beads, ano po. Yan. Kaya ito po, maganda po yung outcome niya, pero marami po tayong pasyensya dito para lang po magawa natin at maipix together po natin yung mga beads na yan, ano po. So yun po yung gagawin natin. Ayan, siguraduhin natin laging in na nasa position yung ating ano po, mga thread, ano po. Siguraduhin natin naka-line na ganyan. So, kuha tayo uli ng beads. Ayan. Drop off. Siguraduhin natin na nasa gitna yan. Ano po. Tulungan natin ng iba pa nating daliri. Ano po. Ayan. Pagkatapos po ng ating mahabang braid, ito na po yung ating nagawa. Ano po. Ayan. So, ganyan po yung ating project, ano po. Kukontinue lang po natin hanggang matapos po yan, ano po. So, tulad po ng sinabi ko sa inyo, drop po yung ating beads, one by one. Ayan, ganyan lang po. Insert. At, ito po ay, pag tayo aalis, ano po, halimbawa may puncolos po tayo o kaya may iba po tayong gagawin, i-drop po ninyo yung isang thread dito sa baba para nagkikita ninyo yan tatlo. Means to say, pagbalik nyo, ito po yung sisimulan ninyo papunta dito sa taas, ano po. So, yun po yung technique dyan para hindi kayo malito kung may gagawin po kayo. Halimbawa, di natin maiwasan, ano po, kasi hindi lang naman ganito yung trabaho natin, libangan lang natin to. So, ugaliin natin, i-drop natin yung isa.
At kung nakalimutan po natin, tandaan po natin yung susunod na thread ay nasa ilalim po. Ayan. Pero mas the best po, mas okay po yung i-drop ninyo yung isang thread sa bottom o kaya sa taas. Ano po. Ayan. So, easy po pagbalik ninyo ay makikita ninyo na tatlo po yung thread dyan. So, yan po yung babalikan. So, continue lang po natin hanggang matapos po yung ating pagbibraid. Ano po? Hanggang matapos. Ipapas forward ko na lang po para wag po kayong mainip. So, ayan po. Nagkameron na po siya ng tail na ganyan. Para naman po maklose yan at hindi mag-come out po yung ating ibinag-braid, itatali po natin according doon po sa pagkasalubong ng inyong thread. Ano po. So, tatali natin isa-isa po para maging matibay po yung outcome. Ano po. Pagkatapos po niyan, lalagyan po natin ng glue para wag pong mag-come out. Ano po. Yan po, itali na lang natin. Ganyan. Para wag po mag-come out. Natali na po natin. So, ganyan po yung resulta. Ano po. At kung natatakot po kayo mag-come out yan, pipidin niyo yung sindihan o lagyan po ng glue. Ano po. Depende po sa gusto ninyong mangyari sa inyong gawa. Ano po. So, ito na po yung resulta ng ating bracelet nang natapos. Ano po. Ganyan na po kaganda yung ating bracelet nang natapos. Ito po, isinuot ko lang po dito sa ating clasp at linagyan ng glue. Ano po. Yan po yung ating ginawa. Ano po. At ito na po yung makikita nating kabuuan ng ating paghihirap. Ano po, magandang bracelet na po siya. At maganda po itong pangregalo, libangan. Ano po, mag-i-enjoy po kayo sa paggawa nito. Ano po, pwede na ninyong pagkakitahan. Ano po, at the best na pangregalo po. Kasi makikita po yung ating love and care sa ating trabaho. Ano po, ganyan kaganda ang ating ginawa. Ano po. At kung tayo po ay lagi pong gagawa nito, ano po, mas the best po bumili po kayo ng maramihan para makatipid po tayo. Ano po. Especially po yung clasp, ano, makakamura tayo kapag marami yung binili natin. Yung mga beads, yung yarn, ano po. Mas mabuti po yun kaysa doon sa tingi-tingi. Ano po. So, yun ang ginawa ko. Medyo po siya may kamahalan kasi tingi nga lang po yung aking pagbili dyan. Isa budget, ano lang po, yung mapapagkasyahan ng pera. Yun lamang po yung ginawa ko. Ano po. So, iyan po yung ating the best na ginawa ngayon. Ano po. At sana samahan nyo pa po ako. Tingnan lang po ninyo yung aking mga previous video at meron po doon mga technique kung paano ko po ginawa yan at kung paano ko po isuot yung ating thread na hindi po gagamit ng needle. Maraming salamat po sa inyong pagsama at kita-kita pa po tayo sa mga susunod pang video.